Welcome back sa Rank Realm TV. Sa video na ito, kikilalanin natin ang mga taong hindi lang bilyonaryo, kundi mga titan na humuhubog sa ating mundo. Bago simulan, disclaimer lang muna ang listahang ito ng top 10 pinakamayayamang tao sa mundo 2025 ay batay sa mga ulat at pagtataya mula sa iba't ibang mapagkakatiwalaang sources tulad ng Forbes at Bloomberg. Maaring magbago ang kanilang net worth depende sa galaw ng merkado, pamumuhunan at iba pang salik pang ekonomiya. Ang video na ito ay ginawa para sa layunin ng pagbabahagi ng impormasyon at edukasyon lamang at hindi nangangahulugang ito ay eksaktong halaga o opisyal na ranggo. Ito ang top 10 pinakamayayamang tao sa mundo ngayong 2025. Pinagsama-sama, ang kanilang yaman ay umaabot na sa trilyong dolyar. Mula sa mga nag-iisip ng kinabukasan sa pamamagitan ng AI at space exploration hanggang sa mga nagdadala ng pinakagarbong tatak sa ating mga kamay. Sila ang may hawak ng pinakamalaking kapangyarihang pinansyal sa planeta. Sino kaya ang umagaw sa trono? At sino ang mga bagong pasok sa listahan? Manood ka hanggang dulo para malaman ang lahat ng detalye. Simulan natin sa numero 1, wala pa ring tatalo sa kanya. Si Elon Musk na may nakakagulat na yaman na $342 bilyon. Siya ang utak sa likod ng Tesla, ang kumpanyang nagbago sa mundo ng mga dekuryenteng sasakyan at ng SpaceX na nangangarap dalhin ang tao sa Mars. Pero hindi lang diyan nagtatapos ang kanyang ambisyon. Kasama pa rito ang kanyang mga proyekto sa artificial intelligence, ang X na dating Twitter, at ang Neuralink na gustong ikonekta ang utak ng tao sa computer. Sa kabila ng mga kontrobersyang bumabalot sa kanya, hindi maikakaila ang kanyang impluensya. Siya ay isang visionary, isang disruptor, at para sa marami, ang pinakamakapangyarihang tao sa modernong panahon. Pumapangalawa sa listahan si Mark Zuckerberg, na may yaman na $216 bilyon. Bilang CEO ng Meta, hawak niya ang Facebook, Instagram, WhatsApp at Threads, mga platform na ginagamit ng bilyon-bilyong tao araw-araw. Dahil sa matinding pagtutok niya sa AI at sa Metaverse, patuloy na lumalakas ang Meta at syempre, ang kanyang personal na yaman. Bagamat dumaan sa maraming issue tulad ng data privacy, nagawa niyang i-rebrand ang kanyang kumpanya at patuloy na manguna sa digital na mundo. Ngayong 2025, si Zuckerberg ay hindi na lang isang tech CEO. Siya na ang mukha ng Global Digital Connection. Nasa ikatlong pwesto, si Jeff Bezos na may net worth na $215 billion. Kahit bumaba na siya bilang CEO ng Amazon, patuloy pa rin ang paglago ng kanyang yaman dahil sa lakas ng e-commerce at cloud computing services ng kumpanya. Ang Amazon Web Services or AWS pa lang, napakalaking kita na ang binibigay nito. Bukod sa Amazon, abala rin siya sa kanyang space company, ang Blue Origin, na direktang kakumpetensya ng SpaceX ni Musk. Meron din siyang mga investment sa iba't ibang industriya, kundi isang visionary na nagbabago sa paraan ng ating pamimili at paggamit ng teknolohiya. Sumunod sa ika-4 na pwesto, ang co-founder at chairman ng Oracle, si Larry Ellison, na may yaman na $192 bilyon. Ang Oracle ay isa sa mga haligi ng software at database technology sa buong mundo, na siyang nagpapanatili sa kanya sa tuktok. Kilala si Ellison sa kanyang marangyang pamumuhay. Sino ba namang hindi makakalimot na pagmamay-ari niya ang halos buong isla ng Lanay sa Hawaii? Ngunit sa likod ng luho, siya ay isang matalinong leader na nagpatatag sa Oracle sa gitna ng mabilis na pagbabago sa tech industry. Si Ellison ang buhay na patunay na ang experience at long-term strategy ay susi sa pangmatagalang tagumpay. At ang nag-iisang hindi Amerikano sa top 5, si Bernard Arnault at ang kanyang pamilya na may net worth na $178 billion. Siya ang chairman ng LVMH or Moet Hennessy Louis Vuitton, ang pinakamalaking luxury goods empire sa buong mundo. Hawak nila ang mga tatak tulad ng Dior, Fendi, Tiffany & Co. at marami pang iba. Ano ang sikreto niya? Ang husay niyang pagsamahin ng tradisyon at modernong panlasa. Kaya kahit anong krisis pa ang dumating, laging may bumibili ng luxury. Dahil dito, nananatiling matatag ang kanyang imperyo at ang kanyang pwesto bilang hari ng luho. Nasa ika-6 na pwesto ang Oracle of Omaha, si Warren Buffett, na may yaman na $154 billion. Bilang pinuno ng Berkshire Hathaway, ang kanyang stratehiya ay simple, mamuhunan sa mga magagandang kumpanya at maghintay. Hawak niya ang malalaking shares sa mga higante tulad ng Apple at Coca-Cola. Ang nakakabilib kay Buffett sa kabila ng kanyang yaman,
Nananatili siyang simple at mapagkumbaba. Isa rin siyang malaking pilantropo at nangakong ipamimigay ang halos lahat ng kanyang kayamanan. Siya ay isang inspirasyon hindi lang sa pagnenegosyo, kundi sa pagiging mabuting tao. Pumapito, si Larry Page, isa sa mga co-founder ng Google, na may net worth na $145 billionaire. Dahil sa kanyang pananaw, binago ng Google ang paraan kung paano tayo nakakakuha ng impormasyon. Kahit hindi na siya aktibo sa Alphabet, ang parent company ng Google, patuloy ang kanyang mga investment sa mga futuristic na proyekto tulad ng space exploration at renewable energy. Si Page ay isang halimbawa ng isang henyo na ang imahinasyon ay nagbunga ng kayamanang may malaking epekto sa buong mundo. Kasunod niya sa ika-8 pwesto, ang kanyang partner sa pagbuo ng Google, si Sergey Brin na may yaman na 140 billion. Siya ang isa sa mga utak sa likod ng search engine na naging parte na ng ating pang-araw-araw na buhay. Ngayon nakatutok si Brin sa mga makabagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence at mga proyektong pang-sustainability. Habang nananatiling hari ng internet ang Google, patuloy din ang paglago ng kanyang yaman at impluensya. Pang-siyam sa listahan, ang dating CEO ng Microsoft na si Steve Ballmer na may $120 billion na ngayon ay nangunguna sa larangan ng cloud computing at AI. Ang malaking bahagi ng kanyang yaman ay galing sa kanyang shares sa Microsoft, pero bukod sa tech, si Ballmer ay kilala rin bilang isa sa pinakamasiglang may-ari ng team sa NBA, ang Los Angeles Clippers. Pinagsasama niya ang kanyang pagmamahal sa sports at negosyo na nagpapakita ng kanyang kakaibang personalidad bilang isang bilyonaryo. At para makumpleto ang ating listahan, nasa ika-10 pwesto si Jensen Huang, ang co-founder at CEO ng Nvidia na may yaman na $118 billion. Mula sa pagiging kumpanya ng graphics cards para sa gaming, ginawa ni Huang ang Nvidia na leader sa artificial intelligence at semiconductors. Dahil sa biglang pagsikat ng AI, sumabog ang halaga ng Nvidia at kasabay nito ang yaman ni Huang. Siya ang patunay ng isang leader na may malinaw na vision at pangmatagalang pananaw sa teknolohiya. At iyan ang ating top 10 pinakamayayamang tao sa mundo ngayong 2025. Hindi lang sila basta may hawak ng malaking pera. Sila ang mga taong nagdidikta sa direksyon ng teknolohiya, kalakalan at ng ating lipunan. Sino sa kanila ang pinaka nakaka-inspire para sa'yo? I-comment mo ang iyong sagot sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Rank Realm TV para sa mas marami pang top 10 stories.